Sa ating pong pangunahing balita, kakasuhan daw po sa Sandigan Bayan ni bagong Ombudsman Crispin Remulla ang mga dawit sa flood control scandal. Kahapon po'y nanumpa na bilang ikapitong Ombudsman si Ginoong Remulla. Ginawa ang oath-taking sa kataas-taasang hukuman. Sa panayam po sa media, itiniyak po ng Ombudsman na may mga sasampahan ng kaso sa Sandigan Bayan kaugnay pa rin po sa anomalyang mga flood control projects sa mga susunod na linggo dahil marami-rami daw silang nakalap na mga ebidensya. Wala raw pong sasantuhin si Remulla kahit pa kaanak, kaibigan at kaalyado o mismo hong kaalyado, kaibigan o kamag-anak ni Pangulong Marcos mismo ang sangkot. Matatandaan pong kasama nga sa dinadawit sa anomalya ang pinsang buo ng Pangulo na si dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang din po sa gagawin ng bagong ombudsman ang pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga opisyal ng gobyerno. Yun nga lang, kinakailangan daw pong ito'y naaayon pa rin daw po sa Data Privacy Act. Dahil nagagamit daw kasi nga ito, sabi pa noon po ni Ginoong Samuel Martires, sa pamumulitika. Samantala mga kapatid, umabot naman sa higit 400 ghost projects ang nabisto sa pagpapatuloy po yan ng investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Kahapon, pumunta ulit sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure ICI si DPWH Secretary Vince Dizon para nga po isumite ang resulta ng investigasyon ng PNP at ng AFP. Maging ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Lumalabas po sa report na 421 sa 8,000 flood control projects na sinuri ay ghost projects. Karamihan daw ng mga proyektong ito ay matatagpuan sa Luzon at sangkot ang mga top contractors ng DPWH. Ayon sa ICI, mas mapapabilis ng datos na ito ang kanilang inspeksyon. Yung ghost kasi yun ang low-hanging fruit yun. Meaning madaling i-establish yung liability and accountability kapag ghost project. No? Kasi ghost nga. No? Hindi na mahaba yung yung case build-up nun. So mas mabilis tayo hopefully makakapag-file ng mga kaso. Now with this direction now na meron tayong 421 ghost projects, mas mapapadali yan. And kung meron mga ibang distrito or regions na pwede namin tignan, kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya doon, puntahan natin yan. No? Yan nga po ang sunurang tinig ni na DPWH Secretary Vince Dizon at ICI Executive Director Brian Hosaka. So, Attorney Hosaka, kailan niyo po sa publiko yung listahan na iyon? Kasi yan po ay confidential pa eh. Nag-announce po ng number pero hindi po alam kung saan bang mga lugar, sino po ang sangkot kasi nga yung report ay ibinigay sa ICI. So, ang tanong natin dito, kailan nyo sa publiko ang listahan na ito? Habang nabistuho naman sa Senado ang sinasabing 10 bilyong pisong halaga ng overpriced na mga farm-to-market roads. Sa hearing nga po ng Senate Finance Committee, nabisto po na umaabot daw sa 10 billion pesos ang halaga ng overpricing noong 2023 hanggang 2024 lamang. Ang pinakamalaki daw pong bahagi ay binuhos daw sa Bicol Region at Eastern Visayas. Matatandaan pong taga Bicol si dating Congressman Zaldico at taga Leyte naman sa Eastern Visayas si dating House Speaker Martin Romualdez. Klaruhin ko lang ito ha. When you say Region 8, hindi lang po ito Leyte ha. Samar kasama dito. Kaya yung mga taga-Samar, alam nyo na kung sino-sino ang mga nandidiyan, ha? Na nagpapayaman at yumayaman ng yumayaman dahil po sa alam nyo na ang ibig kong sabihin sa mga taga-Samar. Magreklamo na rin kayo. Base po sa pag-imbestiga daw ng Senado, lumobo daw po ang presyo ng farm-to-market roads sa nakaraang 2 taon. Mula 10 million pesos per kilometer, ito po ay naging 300 million pesos na per kilometer. Para sementado na. Oo, lumalabas mahal din po na ang ilan Ayos sa contractor ng mga proyekto ay kasama sa top 15 contractors. Ayos, paldo. Nadawit po sa Ghost Flood Control Projects. Kasama diyan ang High Tone na nauugnay po sa kapatid ni Zaldico at ang SunWest na iniugnay po naman sa naturang dating kongresista. Dahil sa mga nabistong anomalya, inirekomenda po ni Senador Sherwin Gatchalian
yan sa Blue Ribbon Committee at Independent Commission for Infrastructure na imbestigahan din po itong mga farm to market road. Hindi farm to packet, Ay, sorry nalito po. ka lang. Farm to market. O isusunod na nila dyan ng mga multipurpose buildings. O ito naman lahat ng pagkakakitaan talaga. Ni lahat na nila. Samantala mga Yung kapatid, mga mapapailing ka na yung- lang, mapapailing ka na lang. Oo, talaga naman, oo. Hindi na naawa. Durula, Haru. kaswapang. Sige. O ito mga kapatid, sa iba pang balita, dumipensa naman po ang Bureau of Customs matapos pangalanan bilang pinakatiwaling ahensya ng gobyerno sa bansa. Base po yan sa inilabas na report ng US State Department. Base nga po sa ulat ng US government, bribery o panunuhol sa customs ang isa lang sa marami pong hadlang kung bakit hirap makahikayat ng investors dito sa Pilipinas. Pero ang depensa ng Customs Department, nagpapatupad naman sila ng mga programa para matugunan ito. Hulyo pa lang naupo si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno pero sinimulan na raw nila ang reforma sa customs katulad po ng pagsugpo sa katiwalian at conflict of interest ng mga empleyado sa loob ng ahensya. Sa kabila naman yan, tanggap naman daw ng customs ang laman ng report at gumagawa na sila ng paraan para nga masolusyonan ito. Samantala po naman, mamaya po abangan po ninyo. Ito na ho, yung ating pong research sa Vizcaya Luxury Vehicles. Ito po, nagtuturuan na ang Bureau of Customs at ang LTO pero mukhang, yes, tumbok na po talaga kung sino-sino ang nasa likod nito. Sa ilang pang balita, nakatakda po namang maglabas daw po ng karagdagang pondo ang Budget Department para nga tugunan ang mga naapektuhan po ng ilang mga sakuna. At ayon pa rin po sa DBM, maglalabas daw po ng higit sa 716 milyon pesos na karagdagang pondo para po sa pondong kakailanganin sa Disaster Response Fund ng DSWD. Gagamitin po ang pondo pambili po ng ayuda para sa higit na 400,000 pamilya. Kasunod niyan ng sunod-sunod nga po na mga nangyaring sakuna gaya po ng bagyo at malakas na lindol na tumama sa lalawigan ng Cebu. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!